yung tatay ni Miding eh. Masyado ambisyosong tao. Napakalapot ng utak. Biro mo eh, gusto pakasalan ko si Miding? Eh, tumanggi ako. Ba, hiningan ako ng pera. Eh, hindi ko binigyan. Ayun, inabla ako ng rape. Loko rin naman ano. Ibig pa yatang maging biyanan mo. Alam niyo naman sa dami-dami ng isyota ko, si Miding ang pinakapanis. Kung kay Judge, absuelto ka. Sa akin, hindi. Kasi noong isang taon, medyo nagipit ako. Lumapit ako kay Ponching na namamahala ng gasolinahan ni Judge. Sinangla ko sa kanya yung lupa ko sa halagang 15,000 piso. At nagkasundo kami na patutubuan ko ang pera niya ng counting interest. Pero, nang magkwentahan na kami, lumalabas na mahigit na 25,000 piso ang inutang ko. Hindi ba sobra naman, Gani? Be, halos kasing halaga na ng inutang kong tubo niya. May kasulatan ba kayo? Ito eh. Pero, kilala mo naman ako, Gani. Hindi ako masyadong nag-aaral. Kaya hindi ko maintindihan yan. Sa mapa nito, iniilit na ang lupa ko. Humberto, lumalabas na legal yung sinisingil sa inyo. Ang hirap sa inyo, Mamberto. Pirma kayo ng pirma. Hindi nyo naman pala iniintindi pinipirmahan ninyo. Eh, paano naman ang gagawin ko? Eh, gipit na gipit ako noon. Gani, talagang hindi ko kaya sinisingil ni Ponching. Ayoko naman tuluyang mawala yung lupa ko. Sana kung maaari, mabigyan pa ako ng kaunting palupit. Ano kaya? Kausapin ko si Judge. Sa inyo yun. Pag tinulungan kayo ni Judge, hindi maaaring tumanggi si Ponsing. At titignan ko na rin kung anong magagawa ko. Sige. Salamat, Gani. Kuya Gani! Cynthia, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang sadya ko, Kuya Gani. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kailangan ko ang tulong mo. Anong klaseng tulong, Cynthia? Kuya, wala pang nakakaalam nitong sasabihin ko sa'yo. Napakahirap ibunyag. Kung buhay sana si Ate Linda, hindi sana ako mag-aatubiling sabihin sa kanya. Alam mo naman na parang kapatid ang turing ko sa kanya. Kaya ikaw na lang ang maaari kong pagtapatan. Ano ba talaga ang problema, Cynthia? Sabihin mo. Baka malunasan natin. Nagdadalang tao ako, Kuya. Ang tulong na hinihingi ko sa'yo ay mailayo ako rito, na kung saan maaari kong maisilang ang dinadala ko. Papatayin ako ng itay pag nalaman ang nangyari sa akin. Napakalaking kahihiyan. Ano bang sabi ng katipan mo? Alam niya bang kalagayan mo? Hindi pa. Ang masasabi ko lang, Kuya, hindi niya ako maaaring pakasalan. Cynthia, bakit hindi kayo mag-usap ng dalawa? Baka may balak siya para sa'yo. Pagkatapos, tignan natin kung anong magagawa natin. Salamat, Kuya.
ba kabilin-bilin ako na huwag silang gagalaw ng hindi ko nalalaman? Isa pa. Dito pa sila sa Buena Vista gumawa ng kalokohan. Ano ba nangyari dyan kay Jimmy, ha? Gumagawa ng sariling disposisyon? Nagtaka nga ako, Judge, nang malaman kong ginawa nila eh. Punyet. O ito. 10,000 yan. Sabihin mo sa kanila na magpalamig muna sila sa ibang lugar. Huwag na sila magpapabukas. 10,000 yan. At huwag mong kukupitan. Hindi po. Nonoy, anong balita kay Ponching tungkol sa lupa ni Mang Ber? Ang pagkasabi sa akin, Judge, iilitin na niya. Kailangan. Maganda ang lupang yan. Sayang naman kung mapupunta pa sa iba. Sabihin mo kay Ponching na apurahin na niya. Matagal na yun. Sir. Totoo ba, sir, na piyansa na yung dalawang nagnakaw ng kalabaw? Oo. Bakit naman napakadali, sir? Sino ba nagpiyansa sa kanila? May nagpuntang abogado rito. May dalang release order. Pirmado ni Judge. Judge, Sargento Guerrero, Patuloyin mo. tuloy daw kayo. Oh, Sargento. Ano bang may paglilingkod ko? Opo ka. Tungkol ho, Judge, dun sa dalawang magnanakaw. Pinirmahan niyo daw ang release order. Oo. Pinansahan ng abogado nila. Alam mo naman ang batas, Sargento. Ang lahat ng tao ay may karapatan magpiyansa. Judge, sino naman ang gagarantiya na hindi tatakbo ang asunto ng dalawang yon? Kasi kapag nangyari yun, para bang tinakbuhan na rin nila ang isusubo sa bibig ng isang pamilya. Alam niyo naman ang kalabaw dito. Napakahalaga sa kabuhayan ng tao. Kilala ko si Atty. Hoson na siya ang nagpiyansa sa kanila. Ang kanyang pagkatao ay sapat ng garantiya para sa akin. At saka, huwag mo naman akong turuan tungkol sa kahalagahan ng kalabaw sa buhay ng tao. Parang ikaw lang may damdamin yan. Hindi naman sa ganun, Judge. Alam niyo naman ang pagnanakaw ng kalabaw dito sa atin matagal na at paulit-ulit. Wala nang katapusan. Dahil sa kaluwagan ng nagpapasunod ng batas. Ang ibig mo sabihin dahil pinirmahan ko ang release order, maluwag ako. Pinalabas mo niya, Sargento, na ako pa nagbibigay ng kaluwagan sa mga taong lumalabag sa batas. Hindi, Judge. Ang akin lang naman. Kung ang mga taong yan ay nabibigyan natin ng karapatan nila ayon sa batas, bakit ang mga taong nagiging biktima nila ay... Sargento, baka naman gusto mo pang palabasin niya na binili ko lang ang diploma ko. Ha? Bakit? Sino ka ba? Sino kang nagdudunong-dunungan para sabihin sa akin kung anong dapat at hindi ko dapat gawin? Oy! Pulis ka lang. Now get out! I'm busy! Ito, pinabibigay ni Judge. Ano ito? Panggastos nyo. Galit si boss. Sumibat na raw kayo at huwag muna kayo magpapakita. Paano yung piyansa? Sayang yung binayad natin prima. Kalimutan mo na yun. Jump in na kayo eh. Sibat na. Ngayon din. Sige, ha? Paano? Sumibat tayo. Yun ang utos eh. Ganun lang ba yun? Paano yung mga kasama natin na Tepok? Di kung gusto mo, upakan muna natin si Guerrero. Total, alis tayo eh.
Talagang tuloy na ang paglipat niyo dyan sa Maynila, ha? Wala nang postponement yun. Para kay Judge Ricardo Valderrama, ang bagong West de Primera Instancia. Congratulations, Judge. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Ang masasabi ko lang ay ganito. Kung hindi dahil sa inyo na tumulong at tumangkilik sa akin, ay hindi ko maaabot ang karangalang ipinagkatiwala sa akin ng kagawaran. Umaasa ako at ang aking may bahay na sa darating na araw ay magkaroon kami ng pagkakataong makaganti sa malaking utang na loob namin sa inyo. Congratulations, Judge. Thank you.